Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam, unang-una ho, kayo po ay welcome sa ating programa o pag-aaral. At hiniling po natin sa dakilang lumikha ang awa, habag, mga biyaya, gantimpala, higit sa lahat ay kapatawaran ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ipagkaloob sa atin. Amin. At hiniling natin sa Kanya na nawa ay manatili ang ating mga kumbaga tamang layunin o magandang layunin na kung saan para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag natin kaliligtaan na kung saan lahat ng ating mga gawain ay nandyan na si Satanas na gumagawa ng mga paraan para lamang mahadlangan tayo at hindi natin maisagawa. At kahit na maisagawa po natin dahil hindi natin nahadlangan dahil talagang meron tayong ikhlas na layunin, pero hindi pa rin siya hinto hanggang sa masira niya ang ating mga layunin. Kaya ang paglalayunin ng ikhlas ay mula sa umpisa, sa gitna, sa dulo, hanggang sa nandito tayo sa mundo ay mananatili pa rin yung ating ikhlas na para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala nang sa gayon hindi masira. Okay po, dahil sa ngayon ay ating kumbaga paksa na kung saan pinili ng ating buting ustad ay walang iba kundi ang kumbaga ang kahalagan ng pagdarasal, no? Sabihin natin na ito ay isinasagawa sa tag-init o taglamig. Pero ang resulta o ang kanyang maidudulot ay walang iba kundi ang paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya hindi ko na ipapakilala sa inyo dahil siyempre kilalang-kilala nyo. Ilang bis po siya nagbabagi sa ating kumbaga programa tungkol sa mga kaalaman sa Islam. So sa ngayon ating kumbaga papakinggan si Sheikh Ustad Muslimin Borda. Okay, Sheikh na, pwede na po kayo magsimula. Nasaan ni Sheikh na? Sige na, yung microphone mo. Walang sound. Ano po? Yan. Okay. Hindi ka na magsimula. Okay. Alhamdulillah. Hamdan katiran tayyiban mubarakan fi. Wala udwanu ila ad-dalimin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sayyidina Muhammad sayyidul mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isang pagbati po ng papuri kay Allah subhanahu wa ta'ala. At nawa lahat ang pagbati ng kapayapaan. Muli tayo ay magkakasama-sama muli dito sa araw na ito na kung saan ay galing tayo sa Friday at ngayon ay nalipat tayo sa araw ng Lunes. So inshallah ay ako po ay nagagalak sapagkat yung ating mga sister ay patuloy nag-aral, nakikinig sa kabila ng sila ay busy sa kanilang trabaho. Pero sila ay nagpaunlak at patuloy na nag-aaral. So naway gantimpalaan kay Allah subhanahu wa ta'ala ng gabay, katatagan, at naway makaiwas tayo sa tinatawag na pagkapagod at pagkawalan ng gana at tukso ng lahat ng makakapagpahina sa ating pananampalataya. Ngayong araw na ito ay araw ng Lunes, unang araw ko po ito at inshallah ay magkasama-sama tayong muli
So, ang aking paksa ay patungkol po sa ang pagdarasal sa malamig na panahon at mainit na panahon. Ano bang kahalagaan nito sa atin sa ating pananampalataya? Gaano ba ito kahalaga sa atin? At ano yung ating maunawaan patungkol dito? Bakit ito ang ating piniling paksa? Opo mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sapagkat ngayon po ay tag-init. Galing tayo sa taglamig at ngayon ay napakainit ng panahon. At minsan may sunstorm, humid pa, halos pumapasok sa loob ng bahay. Alhamdulillah, isa sa mga biyaya na pinagkulob sa atin ay sabi ng isang maalam, pagkatapos ng tinatawag na summer, sa pagitan ng summer at winter, ay nagkakaroon ng tinatawag na sunstorm. Sapagkat sa panahon ng winter at summer, ay may mga tinatawag na mga virus na hindi ito mamamatay kung walang kung hindi ang makakapatay sa virus ito ay ang tinatawag itong panahon ng sunstorm. Kaya biyaya pa rin ito ni Allah subhanahu wa ta'ala na hindi nakikita ng ating mga paningin. So, at minsan naman humid, init. So, iba't ibang panahon na pinaparamdam po sa atin sa ating kapanahunan. Ganun pa man, ay si Propeta Muhammad SAW ay nagpaalala sa atin ang kahalagaan ng pagdarasal o ng sala. Kung saan ang sala ay ito ang haligi ng pananampalataya na dapat nating maunawaan pagkatapos ng ating pagyakap, pagtanggap, pagsaksi na walang Diyos na karapat-dapat sambahin malimang kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay ang pangalawang haligi ay pinag-uutos sa ating lahat, mga kalalakihan at mga kababaihan. Sapagkat winika ng Propeta Muhammad SAW, Ra'sul Amri Islam wa amuduhu salah wa duratus sanamiya al-jihadu fi sabilillah. So ang pinakaunang bagay ng reliyon, ang Islam, ay ito yung pinakaulo niya at ang kanyang mga haligi ay ang pagdarasal, ang sala. At ang pinakamataas na abot nito ay ang tinatawag na jihadu fi sabilillah, ang pakikibaka sa landas ng ating Panginoong Diyos na si Allah. So, minsan napakahirap magtayo ng pagdarasal, lalo na kung ito ay taglamig. Pag taglamig na ikaw ay masarap ng iyong pagtulog at halos ay nakabalot ka, pero pinipilit mong bumangon para ikaw ay magwudu, ibig sabihin maghugas upang maitayo mo ang sala, o minsan ikay naliligo pa. So ito ay palatandaan ng naunawa mo ang kahalagaan ng pagdarasal o ang sala sa kabila ng taglamig. Minsan naman ay tag-init, napakainit ng panahon. Lalo na pagtanghali, napakainit talaga ng panahon. Kumbaga ay natatakot kang maghugas dahil nanggaling ka sa lamig at pupunta ka sa init. So ito ang iba't ibang panahon ng ating pinaka-peak ng ating pagdarasal na nararapat nating bantayan, ingatan at isagawa. So kaya ang sino mang maging matatag
Sino mang maging matatag sa pagdarasal ng taglamig at tag-init ay tunay na may biyaya o may ajar. May gantimpala si Allah subhanahu wa ta'ala, ang ating Panginoong Diyos sa kanya. Sapagkat bakit? Walang makakagawa nito maliban sa kanilang mga nakakaunawa ng obligasyon niya, ng kanyang pasasalamat na dapat niyang isagawa. Napakagaan ng gawain na ito ng pagdarasal. Napakagaan sa nakakaunawa sa tunay na sinusuko niyang kanyang kalooban sa kanyang Panginoon. Napakagaan na isagawa ang pagdarasal na ito sa taglamig at tag-init. Ngunit ito'y mabigat. Mabigat para kanino? Mabigat ito sa mga taong hindi tunay na nanampalataya, hindi tunay na Muslim, hindi tunay na sinuko ang kanilang kalooban sa kanilang Panginoong Diyos na si Allah. Hindi tunay na tinanggap ang Islam. Kaya mabigat sa kanila ang pagsasagawa ng pagdarasal sa tag-init at taglamig. Kaya tayo ay unawain natin ng mabuti at ating isuko ang ating kalooban, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, sapagkat sino mang humina na isagawa ang pagdarasal na ito sa tag-init at taglamig, tunay na mawawala sa kanya ang gantimpala ng ating Panginoong Diyos na si Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pagdarasal ay dapat nating maunawahan. Minsan tayo'y napapagod. Napapagod yung katawan, ang ating kaluluwa. Kahit na ikaw ay nagtagumpay, kahit na ikaw ay kumita sa iyong business, sa iyong trabaho, sa iyong pangarap, ikaw man ay nabigo, anumang bagay na naranasan mo, mapapagod pa rin po ang katawan at ang ating kaluluwa. So upang magkaroon ng tinatawag na kapayapaan, kapanatagan ng ating puso at ang ating kaluluwa, ang ating espiritu, ay ipinag-utos sa atin ni Allah ang sala, ang pagdarasal. So binigyan niya ito ng mga tamang oras na hinati niya sa taglamig at tag-init, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. So habang ang tao ay hindi nagdarasal, tulad ng ginagawa ng mga Muslim, ay hindi magkakaroon ng kapanatagan ang kanyang puso at kaluluwa. Ay mapapansin natin, maraming mga mayayaman na mga tao na kung saan sa kabila ng kanilang karangyaan ay hindi sila panatag. Hindi sila panatag. Na kahit sa dami ng kayamanan nila, parang nagkakaroon pa rin sila ng pangamba na baka ito ay mabawasan. Kaya hindi nawawala ang kanilang tinatawag na pagnanasa na lalong kumita ng kumita sa kabila ng meron na silang gabundok ng yaman, ay nais pa rin nilang kumita dahil sa kanilang kawalan ng kapanatagan. At marami pang mga ibang tinatawag na sitwasyon ng tao na wala sa kapanatagan ng kanilang buhay. So paano natin makakamit ang kapanatagan na ito? So makakamit ang kapanatagan na ito ay sa pamagitan ng pag-alala kay Allah. So paano alalahanin ang ating Panginoong Diyos? Sa pamagitan po ng pagdarasal. Pagdarasal. Opo. Ipinag-utos sa atin ang pagdarasal, sala. Kailangan yung sala mo ay sala, pagdarasal, na tunay na ginagawa mo sa pamagitan ng pamamaraan ng propeta na inuutos ni Allah. So ginagawa mo to, ikaw ay nanampalataya, naniniwala, naunawaan mo, kaya ito isinasagawa mo ng nasa kondisyon, na tamang kondisyon. Ito yung sala. Ito yung sala, ito yung tunay na pagdarasal. Hindi ka nakikita lamang or ito ay paminsan-minsan mo lang ginagawa kapag ikaw ay napansin o nakita o nabantayan. So hindi po yan tunay na sala. Ang pagdarasal, ang sala, ginagawa ito dahil siya ay sinuko niyang kanyang kalooban sa kanyang Panginoong Diyos si Allah.
At ginagawa niya ito sa pamaraan ng Propeta Muhammad. May nakakita o wala, ay gagawin niya. Halimbawa, may nakakita o wala, ang mga kalalakihan, sila ay nagdarasal sa masjid, mainit o malamig, kaya sila ay napapansin at nakikita ang kanilang panlabas na kaanyuan. At naway ang ating kalooban, ang panloob natin ay nakikita ni Allah na tayo ay tunay na sumusuko, tumutupad, tumatalima, nagpapasakop sa kalooban ng ating Panginoong Diyos na si Allah. Ang mga kababayan, sila naman yung nagdarasal na hindi nakikita. Sila ay nag-iisa. Halimbawa sa loob ng kwarto, sapagkat ang Islam ay nag-utos sa mga kababayan na ang kanilang gurpa, ang kanilang kwarto ay abdal, mas mainam sa kanila. So mas mainam po ang kwarto ng mga kababayan sa oras ng pagdarasal kaysa ibang lugar. Opo. Kaya minsan sila isa lang, walang nakakita, hindi katulad ng mga kalalakihan, inuutos talaga sa masjid. So ang mga kababayan ay tanging ang saksi lamang si Allah at ang kanyang sarili. Ang mga kababayan. Dahil kung ikaw, yung mga kababayan ay simbolo ng pananampalataya na kung saan ay kapag ikaw ay talagang sumusuko naniwala sa Islam na tanging si Allah lamang ang iyong sinasamba at tanging pamamaraan ng Islam ang iyong pagsasabuhay at pagdarasal, kahit nag-iisa ka, kahit na iniutos sa iyo ng Islam na ang kwarto mo, ang silid mo ay mainam na lugar para sa iyong pagdarasal, ay hindi ka nagbabalat kayo. Hindi ka nagbabalat kayo. May nakakita o wala, isinasagawa ang pagdarasal sa taglamig at tag-init. Bakit? Sapagkat ikay tunay na sumusuko, tumutupad, tumatalima, papasakop sa kalooban ng iyong Panginoong Diyos kahit ikay nag-iisa. So, ito ang pagkakaiba ng lalaki at ng kababaihan. Kaya ang pagdarasal sa tag-init na panahon ay isagawa natin, mga kapatid. Ang pagdarasal sa taglamig, isagawa rin po natin. Sapagkat ang pagdarasal ang unang panahon ay, at mayroon po itong fixed na oras. Dahil nung unang panahon ay walang tinatawag na fixed na oras. So sa panahon na kung saan ay ang propeta Muhammad sallallahu ibinaba sa kanya ang isang bersikulo o aya ng Quran at sinabi sa kanya, wa aqimus salah, inna salata, sabi niya, wa aqimus salah, inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. So itayo nyo ang pagdarasal, ipinag-utos to, itayo nyo ang pagdarasal, ang sala, sapagkat katotohanan, ang sala para sa mga mananampalataya, ito ay inobliga sa kanila sa tamang lugar, tamang oras, tamang kalagayan. Itong kagandaan ng pananampalatayang Islam, hindi lamang tamang oras, tamang kalagyan, tamang tinatawag na gender. Halimbawa, ang mga kalalakihan ay sa masjid, na kahit sila ay mag-grooming, mag-ikot-ikot sa labas, ay sila ay kumbaga ay safety ang kanilang pagkatao dahil sila ay mga kalalakihan. Ang mga kababayan ay sinafety rin ng ating Panginoon na sinabi ni Allah ang kanilang kwarto, ang kanilang silid ay mainam na lugar ng pagsamba. At binigyan tayo ng tinatawag na fixed time, na tamang oras ng pagdarasal, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Kaya ang mga tinatawag, ang mga kababaihan at ang mga kalalakihan ay nagdarasal sila sa tamang oras. Hindi sila gumagawa ng sarili nilang oras. Hindi sila kumbaga ay gawin ko na lang itong pagdarasal na ito na mag-isa sapagkat nagmamadali ako, may gagawin ako. So hindi po natin sinasagawa ang ganong gawain na kumbaga ay
gawa tayo ng sariling kautusan na kung saan ay hindi ipinag-utos ng pananampalatayang Islam, so hindi po ito tinatanggap sa aral ng pananampalatayang Islam. So, kaya dapat tayo ay sumunod kung ano ang pinag-utos ng pananampalatayang Islam. Kaya ang ibig sabihin ng Muslim, pagsuko, pagtalima, pagtupad, pagpasakop sa kalooban ng Diyos. And yun po ang ibig sabihin ng Muslim. So, mga sister, magkakaiba po tayong mga kalalakihan. Ang mga kababaihan, tunay na kapag sinagawa ninyo ang pagdarasal ng tama, sa tamang kondisyon, at taus-pusong tinanggap nyo ang Islam, talagang yung pagyakap nyo sa Islam, dahil kayo ay nanampalataya sa ating Panginoong Diyos na si Allah at kinilala mo ang lahat ng propeta at ang propeta sa panahon mo ay si Muhammad, kaya't sinagawa mo ito ng ayon sa tama na pagdarasal kahit ikay nag-iisa. Tunay na sister na ikaw ay pagkakalooban ni Allah ng pinakamataas na karangalan. Proteksyon sa mundong ito at proteksyon sa kabilang buhay. Sa mundong ito, pinoproteksyonan ni Allah ang mga mananampalataya. Kapag tapat ka sa Kanya, ibig sabihin tapat, hindi ka nagkukunwari. Hindi ka nagkukunwari na nagdarasal ka, sumasamba ka, dahil ito ay tinatanggap mo, naunawaan mo, sinasagawa mo, dahil ito ay utos Allah, at bilang isang alipin na nagpapasalamat dahil ikay isa sa mga ginabayan niya, ay kaya isinasagawa mo ang pagdarasal na ito. Kaya ang mga kababayan ay mas mahirap ang inyong kalagayan, mas mahirap ang kalagayan ng mga sister, dahil bakit? May mga tukso. Dahil ikaw ay malipit na nag-iisa. Walang nakakita sa iyo sa iyong ginagawa. Sa loob ng silid mo, ikaw ay nag-iisa. Pwede mong sabihin na pag may magtanong sa iyo, halimbawa lumabas ka ng kwarto, nakita ka ng kapatid mo or magulang mo or amo mo, sabihin, tatanungin ka, nagsala ka na? Pwede mong sabihin, kahit hindi ka nagdarasal, dahil nagkukunwari kang Muslim, sabihin mo, oo, nagdarasal na ako, tapos na ako nagsala. Pero katotohanan, hindi mo ito sinasagawa. Dahil hindi ka naman nanampalataya ng tunay. Hindi ka naniniwala sa Islam, hindi ka naniniwala sa kaligtasan. Or kung meron ka mang paniniwala, against sa Islam. So magkukunwari ka ngayon. Pero maaring magawa ito ng isang babae kung siya ay hindi totoong nanampalataya. At kung siya naman ay nanampalataya, ay may mga tukso pa rin sa kanya. Bakit? Bakit may tukso sa kanya? Sapagkat siya nag-iisa. Nag-iisa ka, maaaring may bumulong sa iyo o maaaring si Satanas, bubulungan ka ng pagkatamad. Bubulungan ka ng mga bagay na hindi mo naisip. Papasok na bigla sa isip mo yung mga problema, pag-alala, na kung saan ang mga yan ay kahit anong gawin mo, nandyan yan. Ay huwag mong iwanan ang pagdarasal, ang sala sa init at taglamig, dahil kahit anong merong pang suliranin dyan, ay ang mga bagay na yan, nandyan lang yan, paikot-ikot lang, hindi nawawala yan. Pero ang pagdarasal, kapag ito iniiwan mo, hindi na ito babalik. Ito ay nagiging isang malaking kasalanan. So, ang tag-init at taglamig ay sanhi ito ng init ng impyerno, ng panahon sa impyerno at ng kanyang taglamig. Opo, yan po ang katotohanan na minsan ay ang propeta Muhammad SAW, bago sila nagsala ng salatud duhur, napakainit ng salatud duhur. At sa sobrang init nito ay ang mga sahaba ay sinabihan ng propeta Muhammad SAW kung bakit napakainit ng tinatawag na panahon. Sinabi niya dito, ida istaddal harru fa abridu bis salah fa inna siddatal harri min
fayhi jahannam. Sa napakainit na panahon ay dapat i-delay ninyo ang pagdarasal ng salatud duhur. Ibig sabihin, ang salatud duhur, dito ang pinakamainit na panahon. Kung ito ay napakainit pa, i-delay mo ng konti, sabi niya. Kumbaga ay papain mo ng konti ang sikat ng araw para ito ay bumawas ng konting lamig o ng konting init. Sapagkat katotohanan, sabi ng Propeta Muhammad, na ang pinakamatinding init na ito ay dahil ito ay nanggaling sa impyerno na napakainit ng apoy. So dahil sa napakainit ng apoy ng impyerno, kaya ito ay sumingaw sa mundo. So, sa kabila ng napakainit na ito, na sumisigaw sa mundong ito, lalo na sa salatud duhur sa araw, pero tinayo mo ang pagdarasal, hindi mo iniwan ang pagdarasal, ang kapalit niyan ay tunay na sabi nga ng Propeta Muhammad sallam, man salata bardaini dakal al-jannah. Tandaan natin ang hadith ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sinabi ng Propeta Muhammad sallam na sabi niya, sino man ang magdasal sa dalawang malamig na ito, tunay na sila ay papasok sa paraiso. Dalawang malamig na ito, sa taglamig na panahon, sino man siya na itinayo niya ang pagdarasal, ay papasok sa paraiso. Ano itong taglamig na ito? Ito yung Salatul Fajr. Ang Salatul Fajr, ito ang pinakamalamig na panahon, o ito yung malamig na panahon, kahit hindi taglamig, dahil ito ay sa madaling araw, bago sumikat ang araw, ay gumigising na ang isang manampalataya para siya ay magsala mula sa kanyang pagkatulog. Gumising at nagwudu siya, malamig yan eh. Kung siya ay junub pa, ibig sabihin kailangan niyang maligo dahil sa karumihan siya. So malamig yun, pero ginawa mo ito na upang ikaw ay maisagawa mo ang kondisyon ng pagdarasal dahil hindi matatanggap ang pagdarasal kung hindi ka magwuwudu or magliligo. So, kaya ginawa mo ito dahil ikaw ay naniwala at naunawaan mong kahalagaan nito. Tunay na sinabi ng Propeta Muhammad sallam, siya ay papasok sa paraiso. So paraiso ang ating hinahangad. Ibig sabihin, makaiwas tayo sa tinatawag na parusa ng impyerno, paraiso ang ating hinahangad. Kaya ang pagdarasal, ang pinaka-numero unong pamamaraan para mapatawad ang ating mga kasalanan. At ang pagdarasal nito, may mga pagdarasal na winika ng Propeta Muhammad sallam, ang mga gantimpala, ang mga kabutihan na napakainam para sa mananampalataya. Kaya ang magdasal ng Salatul Fajr, yung obligatoryong pagdarasal sa madaling araw, yung Fajr, sa malamig na panahon, ay tunay na siya ay gantimpala ng paraiso. Yun ang unang taglamig na sinasabing bumangon at magdasal. Ano yung pangalawang malamig? So ang pangalawang malamig na panahon, winika ng mga scholar natin, ito ay ang Salatul Asr. Ang Salatul Asr, pagkatapos ng duhur, tatakbo naman ngayon sa Salatul Asr. Yung Salatul Asr, ito yung mayong malamig na panahon. Dahil karamihan dito ay busy sa pagtatrabaho sa oras na yun. Pero siya'y tumigil para siya ay magwudu o pumunta sa masjid o pumunta sa kanyang silid para siya magdasal. Tunay na ang sabi ni Propeta Muhammad sallam, silang itinayo ang pagdarasal sa dalawang malamig na ito para iso ang kanilang gantimpala. Kaya mga kapatid sa panampalatayang Islam, mga sister, kapag itinayo natin ang Salatul Fajr at ang Salatul Asr sa tamang oras, magiging madali po sa atin ang pagdarasal sa ibang pagdarasal sa tamang oras. Ang pagdarasal ay kailangan na sa tamang oras. Pangalawa, dapat alam natin ang mga kahalagaan nito para lalo nating isagawa. Halimbawa, ang Salatul Fajr, ang dahilan pala para ikaw ay gantimpalaan ng paraiso.
itayo ang pagdarasal. At ang Salatul Asr, na ito ay mga taglamig na oras. At pakatandaan natin na ang sino mang itinayo niya ang pagdarasal, halimbawa sa tinatawag na Salatul Fajr sa madaling araw. Sinabi ng Propeta Muhammad SAW na sino man ang bumangon para itayo niya ang pagdarasal sa Salatul Fajr, tunay na siya ay gagantimpalahan ng proteksyon. Winika ng Propeta Muhammad SAW si Jundub bin Sufyan radhiyallahu anhu, isinalaysay niya na ang Propeta Muhammad SAW nagwika, man salla salatu subuh fa huwa fi dimmatillah. Winika ni Propeta Muhammad SAW, siya na nagsagawa ng sala sa madaling araw sa Fajr, sa taglamig na panahon, siya ay nasa loob ng proteksyon ng kanyang Panginoon na si Allah. Isipin mo mga sister, nasa loob ka ng proteksyon ni Allah pag itinatayo mo ang pagdarasal tuwing oras ng Salatul Fajr. May gantimpala at proteksyon si Allah sa iyo na hindi natin nakikita. Kung tapat ka lamang, isinagawa mo yan, nanampalataya ka, ginawa mo ang kondisyon, nasa proteksyon ka ni Allah. Nasa proteksyon ka. Ano ibig sabihin ng proteksyon? Wala bang mangyayari sa buhay mo? Wala bang mga pagsubok? Hindi yun ang ibig sabihin eh. Nasa proteksyon tayo ni Allah na kung saan, unang proteksyon na yun ay tayo ay matatag sa pananampalataya. Pangalawa, sa harap ng mga pagsubok, mabuti o masama, matatag ang isang mananampalataya. Nasa proteksyon siya ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa oras na siya ay sinubukan ng anumang masasakit na pagsubok, matatag siya. Sa oras ng kanyang kamatayan, na siya ay naghihingalo, siya ay nasa proteksyon ni Allah Subhanahu wa Ta'ala hanggang sa oras ng kanyang kamatayan, hanggang sa kabilang buhay. So buhay ka pa ay may proteksyon ka na kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya winika ni Propeta Muhammad sallam, man salla salatus subha fa huwa fi dimmatillah. Sino ang magsala ng Salatul Fajr, siya ay nasa proteksyon ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fala yutlubannakumullahu min dimmatihi bi syai'in fa innahu man yatlubhu min dimtihi bi syai'in yudrikhu thumma yukabbahu ala wajhi fin nari jahannam. So, winika pa muli ng Propeta Muhammad SAW, ang anak ni Adan, mag-ingat kayo na baka kayo ay tawagin upang pagbayaran nyo ang inyong mga ginawa. With respect, nakatanggalin ni Allah sa inyo ang inyong proteksyon. Anong ibig sabihin? Na kapag hindi mo sinagawa ang Salatul Fajr, o ikaw na tao, babae o lalaki, mag-ingat ka na baka pagbayaran ka ni Allah, natanggalin niya sa iyo, alisin niya sa iyo ang proteksyon niya sa iyo. So ibig sabihin, sino man ang hindi nagdarasal ng Salatul Fajr ay mawawala sa kanya ang proteksyon ni Allah sa mundong ito hanggang sa kabilang buhay. Kaya ingatan po natin ang pagdarasal, mga kapatid, sa panampalatayang Islam sa taglamig at tag-init. Ang taglamig ay Fajr at ang tinatawag na Salatul Asr. Yun po, mga kapatid, sa panampalatayang Islam. Ang Salatul Asr naman ay ito yung taglamig na pangalawa na ingatan natin sapagkat dapat maalaman natin ano ba yung merong gantimpala sa Salatul Asr. Pag isinagawa mo at hindi mo inalam ang gantimpala, alhamdulillah. Pero pag inalam mo pa,
gantimpala, mas mainam para mas lalong lumakas ang iyong pananampalataya. So winika rito ng Propeta Muhammad SAW, si Abu Basra al-Ghifari, isinalaysyan niya na ang Propeta Muhammad SAW ay siyang nanguna sa pagdarasal ng Salatul Asar. At sinabi niya si Muhammad, si Propeta Muhammad SAW ay nagwika, inna hadis salata uridat ala man kana qablakum. Padayauha faman hafada alayha kana lahu ajru marratain wala salata ba'da hatta yatlu al-sharihu o shahidu. Ang Salatul Asr, yung after ng Dhuhr, may Salatul Asr na ito ay ipinag-uutos ito noong mga taong nauna, yung mga unang mga Muslim noong unang panahon. Pero ito kanilang pinabayaan. Hinayaan nila ang Salatul Asr, hindi nila pinansin. Mga kapatid sa panampalatayang Islam. At sino man ang magsagawa nito ng palagian, iningatan niyang Salatul Asr, siya ay makakatanggap ng 2 gantimpala. At walang sala pagkatapos ng Salatul Asr, ibig sabihin walang sunnah. Kaya siya ay nagsosolo. Ang Salatul Asr, walang sunnah na before and after. Walang sunnah siya. Siya ay nag-isa lamang. So, sinabi ng Propeta Muhammad SAW na hanggang sa sabi dito na ang sino mang magtayo ng Salatul Asr ay may 2 gantimpala. Hanggang sa makita na ang bituin na lumabas sa paglubog ng araw. So, ibig sabihin, pagsikat ng araw. So, ibig sabihin, napakahalaga po ng sala sa taglamig at tag-init na dapat nating pakaingatan. Dahil ang sala na ito, na kapag hindi natin iniingatan, ay hindi natin alam na kung gaano kahalaga ang pagdarasal sa buhay natin. Ng ating mga sarili ay magkakaroon lamang ng kaginhawahan at kapanatagan kapag ating itinayo ang pagdarasal. So ang pagdarasal ay tulad ng winika ni Prophet ni Allah subhanahu wa ta'ala ng ating Panginoong Diyos na itayo niyo ang pagdarasal, wa aqimus sala innas salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Tayo niyo ang pagdarasal, inuutusan tayo sa pagkatotohanan ng pagdarasal ay ginawa sa mga mananampalataya na ito ay obligatory o ito ay nasa tamang oras. Yun po. Kaya ang Salatul Asr naman, sinabi dito, yung Salatul Asr after ng Dhuhr, sinabi dito ng Propeta Muhammad SAW, si Ibn Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, sinalasyan niya ng Propeta Muhammad SAW nagwika, alladhi tafutu salat al-asr pagkaannama yutiru ahlahu wa malahu. Winika niya rito, pakinggan natin mga sister, na sinabi niya rito, sino man ang pinabayaan niya ang sala ng Salatul Asr mutaammidan, intentionally, ibig sabihin intentionally, pinabayaan mo ang pagdarasal ng Salatul Asr, tunay na sabi ng Propeta Muhammad SAW, ito ay kahalintulad na para siyang nawalan ng pamilya at ng kayamanan. So, diba? Mahal na mahal mo yung mga pamilya, mga magulang, mga asawa at mga anak, mga kapatid, mahal na mahal mo sila. Ito yung pamilya mo. Ito yung pinaka number 1 na minamahal mo. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam. So, pag may nangyari o sila ay naglaho o nawala, diba masakit? Kaya ka nga nagsasakripisyo ng pagtatrabaho, halimbawa dito sa Saudi Arabia, dahil gusto mong maibigay sa kanila ang mga kabutihan na sila ay makatikim ng mga masasarap na mga pangangailangan.
sa buhay na, sa pang-araw-araw na pangailangan nila, kaya nagsasakripisyo. Kaya, sinasakripisyo mo ang sarili mo. Kaya isa sa mga na dapat pakatandaan natin na ang Salatul Asr, winika ng Propeta Muhammad, kapag ito'y pinabayaan mo, ang Salatul Asr ay para kang nawalan ng pamilya at ng kayamanan. Kayamanan ay ang mga yung mga iniipin mong kayamanan, anumang meron na kayamanan o sa trabaho mo, anumang uri ng kayamanan na dumaan na meron ka, ay pag pinabayaan mong Salatul Asr, dalawa ang mawawala sa iyo. Pamilya at ang kayamanan. Ito ang pinakamamahal nating mga bagay sa mundo na kailangan natin, pamilya at kayamanan. Sapagkat kung may pamilya ka, masaya ka. Pero kung wala kang kayamanan, wala kang maipakain, wala kang maibigay, malungkot ka, nag-alala ka. Kapag mayroon kang kayamanan, mayroon kang panustos. So, kaya ito ang dalawang bagay na pinakamamahal natin. Kaya kung gusto mo talagang manatili ang pamilya mo na sa maayos at ang sarili mo, kumbaga yung pag-unawa, pagmamahal mo sa pamilya mo, pag-unawa mo, alam mo, ang ibig sabihin nun, may katapusan ang lahat, pero nagkakaroon ka ng pang-unawa sa pananampalataya mo, katatagan, at kailangan mo ng kayamanan para matustusan sila, itayo mo ang Salatul Asr. Wag mong iwanan hanggat ikay nabubuhay. Itayo mo ang Salatul Asr, kapatid sa panampalatayang Islam. Pangalawa, sino man ang mag-iwan ng Salatul Asr, sinabi rito ni Buraida na isinalaysyan niya sa maulap na panahon, isinagawa nila ang Salatul Asr ng maaga, na ang Propeta Muhammad SAW nagwika, man taraka Salatul Asr, faqad habita amaluhu. Sino man ang nagpabaya ng kanilang pagdarasal ng Salatul Asr, so ang kanilang mga mabubuting gawa ay nabaliwala o nawala. So, ang pagpapabaya ng Salatul Asr ay yung mga ginagawa nating kabutihan ay walang silbi. Ang silbi, kapatid, paano kung hindi ka gumagawa ng kabutihan pa? So, kahit gumagawa ka ng kabutihan, kung pinabayaan mo Salatul Asr, iniwan mo, sabi ng Propeta Muhammad SAW, faqad habita amaluhu. Tunay na ang lahat ng mabubuting mong gawa ay mawawala. Mawawala. Kaya ingatan natin, mga kapatid, sa panampalatayang Islam, ang Salatul Asr. Ganon din ang Salatul Fajr. Pag ingatan natin ang Salatul Fajr, ang madaling araw na sala at ang Salatul Asr, magiging madali na sa atin ang Salatul Duhur, Salatul Maghrib at Salatul Isha. Then, ang Salatul Isha at ang Salatul Fajr naman, ito yung sala na kung saan ay tinataguan ng mga nagkukunwaring Muslim. Bakit? Ang Salatul Fajr ay kalaban nito ng mga tinatawag na mga hipokrito o hipokrita, mga nagkukunwari o doble kara, kung nagkukunwaring mga Muslim. So ang napakabigat na sala para sa kanila ang Salatul Fajr at ang Salatul Asr, ang Salatul Isha. Bakit? Ang Salatul Fajr, pag isipin, hipokrito, hindi siya totoong nanampalataya, hindi siya nagdarasal ng Salatul Fajr. Opo. At pangalawa, iniisip niya, hindi naman ako nakikita ng mga Muslim. So, ang mga Muslim lang pala ang kanyang inaalala, hindi ang kanyang Panginoong Diyos na si Allah. Kaya iniisip niya na hindi naman siya nakikita sa Salatul Fajr. O kung siya'y lalaki, o kung siya'y babae naman, wala naman nakikita sa akin, nagsosolo naman ako. Hindi niya alam na si Allah ay nakikita siya. So, yun po ang tatak. Pag nais mong malaman ang iyong kapwa, kung siya ba'y tunay na Muslim o hindi, tingnan mo ang kanyang sala sa Salatul Fajr at Salatul Isha. Kung siya'y nagdarasal ng Salatul Fajr at Salatul Isha, tunay na ito ay matuwid na mananampalataya. Kung ikaw mismo sa sarili mo, nakikita mo, hindi ka nagdarasal ng Salatul Fajr at Salatul Isha, ikaw mismo, kilala mo ng sarili mo kung ano ka.
Alam mo na kung sino sarili mo na ang ibig sabihin ng Propeta Muhammad SAW, ang hindi nagdarasal ng Salatul Fajr at ng Salatul Isha, ito yung mga taong hipokrito o hipokrita. Ibig sabihin, publikara, nagkukunwaring Muslim lamang. So, pakaiwasan natin, kapatid, sa pananampalataya, itayo natin ang pagdarasal ng Salatul Fajr at Salatul Isha. Sapagkat ito ay mga tatak ng mga hipokrito at hipokrita kapag iniwan nila ang sala na ito. Ang Salatul Isha, gabi din. So maraming nagtatago, hindi naman ako nakikita dahil gabi madilim. So akala nila matataguan nila si Allah at ang mga Muslim. Dahil bakit? Hipokrito Hipokrita sila So hindi po nila matataguan ito. Apo. Ang sala na kahit na hindi sila nakikita. Kaya ang Salatul Isha o ang mga hipokrito at ang mga hipokrita, malimit na makikita lamang nagdarasal ng Salatul Duhur, tanghali. Bakit? Kasi makikita siya Makikita siya ng mga Muslim. Kaya para malaman na siya ay hindi nag-hipokrito o hindi hipokrita, hindi nagkukunwari, so pag Salatul Duhur, nakikita silang kasamang nagdarasal. Yan naman ang tatak ng tinatawag na mga hipokrito at hipokrita. So nawa hindi tayo ganun mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Ingatan natin ang pagdarasal ng tag-init at taglamig. Kung tayo nagnanais ng paraiso na makakamit natin o ating hinangad para tayo ay bigyan ng gantimpala ng ating Panginoong Diyos na si Allah, ay ingatan natin ang sala sa taglamig at tag-init. So, kaya ito'y paalala sa akin, sa inyong lahat, sa ating lahat, ang kahalagaan ng sala. Ang sala, ito ang pag-alala. Sabi nga ni Allah sa isang sura o ayat ng Quran, sabi niya, aqimus sala, inna salata tanha anil fakhsha'i wal munkar wala dzikrillahil akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. So winika ni Allah subhanahu wa ta'ala, katotohanan ang sala ay tayo niyo ang pagdarasal. Sabi niya, waqimus sala. Katotohanan ang sala ay pumipigil ng tinatawag na kalaswaan. Kaya pag naunawaan mo ang sala, ang kahalagaan nito, siyempre alam mo yung kondisyon. Kung ikaw yung marumi, ay dapat maglinis ka muna. Kaya nga sinabi niyang pagdarasal ay nag-iwas sa kalaswaan. So linisin mo ang katawan mo, then lilinisin mo ang kaluluwa mo, espiritu mo sa pamagitan ng pagdarasal. Yun ang dalawa, paglilinis ng panlabas na katawan ng karumihan at paglilinis sa kaluluwang nanghihina sa kasalanan. Kaya kailangan nating magdasal, magsala, sapagkat ang pagdarasal dito lamang nagkakaroon ng kapanatagan ang ating katawan, ang ating isip, ang ating kaluluwa, ang ating espiritu sa ating oras na pagdarasal. Sa tamang pamamaraan ng pagdarasal at tamang tinatawag na pagbabalik loob, pagtanggap sa kaisaan ni Allah, pagtanggap sa pamamaraan ng Propeta Muhammad, pagtanggap sa Islam. Mga kapatid, mga sister, sa aking mga kapatid sa panampalatayang Islam. Kaya, ingatan natin, maunawaan natin na ganun pala ang sala, na ang sala pala may koneksyon sa ating pamumuhay. May koneksyon po ito sa ating pamumuhay, sa ating pamilya, sa ating sarili, sa ating paghanap ng hanap buhay, sa kapaligiran natin, sa kapwa-tao natin, especially kay Allah. Kaya ang sala, ingatan natin dahil meron po itong mga tinatawag na kadahilanan, ano ang kanyang koneksyon sa mga bagay-bagay. Kaya pag may problema ka o ano man yun, magsala ka. Itayo mo ang magpagdarasal. Kapag pag ginawa mo ito para kay Allah, mapapansin mo ang iyong katatagan sa pananampalatayang Islam. Kaya ako bilang isang lalaki, proud tayo sa mga kababaihan na isasagawa niya ang sala
ang pag-iingat ng pagdarasal, na kanyang naunawaan, nakaka-proud ang mga ganitong mga kababayan. Kasi bakit? Nagsusulo lang kayo, nag-isa lang kayo, kumbaga, pero isinagawa nyo ang pagdarasal sa loob ng inyong tahanan. O di ba? Si Allah ang saksi sa inyong mga ginagawa. Hindi katulad ng mga lalaki ay nasasagawa nila na may mga kasama. Hindi naman ang mga kababayan pwede din magsara na may mga kasama. Pero kalimitan ng mga kababayan tulad nyo ay nag-isa talaga sa inyong bahay, sa inyong silid at sa inyong silid. Hindi katulad ng mga kalalakihan, nakakita, kaya ang panlabas nakikita. Kaya yun ay nakapag-remind sa mga kalalakihan, kapwa nila mga kalalakihan, kung sa pagsasagwa ng aral ng pananampalatayang Islam. So yung po kapatid sa pananampalatayang Islam, naway nabigyan ko kayo ng mga paalala ng kabutihan ng taglamig at tag-init sa ating pagharap sa pagsasagawa ng pagsamba sa ating Panginoong Diyos na si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maraming salamat po at inshallah ay naunawaan nyo. Okay, alhamdulillah, napakalinaw po no ang ibinahagi ng ating buting ustad. Bali sa ngayon po, mayroon tayong natitirang ilang minuto. So kung mayroon po kayong mga katanungan, pwede natin i-chat o magsabi tayo kaagad. Buksan po natin ating audio para makapagsalita tayo kung mayroon tayong itatanong po. Sige po, pwede na tayo magtanong. Pwede po